Iniwan muna ni Daddy Joel si Samantha dito sa atin pero nakakaloka kasi sinira niya yung cage at lumipat siya sa kabilang cage. Sigurado naman ako nakilala niyo si Samantha. Isa nga po siya sa mga tiyanak ni Daddy Joel. At siguro nga hindi alam ng iba na si Samantha po ay galing sa atin. Kapatid po siya ng mga hotdog na sunog at ngayon nga nakarating si Daddy Joel kasama si Samantha dito sa atin. Kinuha ko kasing ninong si Daddy Joel ng aking Junakis kaya naman nandito sila ngayon ni Samantha. Pero dahil nga may kailangan kasi yung si Daddy Joel ay iiwan niya nga daw muna si Samantha dito sa atin. Nakakatuwa rin naman kasi nga may tiwala si Daddy Joel sa atin para ipaalaga si Samantha. Pero makikita mo nga kay Samantha sa mukha niya yung pagtataka kung bakit siya nandito. Mukhang hindi niya na naaalala itong place na to. Baby pa rin nga kasi siya nung kinuha siya ni Daddy Joel dito kaya siguro nakalimutan na niya. Eto na nga ipapasok na nga siya dito sa loob ng mansyon para nga makakain muna si Daddy Joel. Medyo mainit din kasi sa labas kaya dito nga muna siya sa loob. Medyo natakot nga lang siya nung una sa lakas ng ingay ng ating pack members kaya naman binuhat na lang siya ng daddy niya papasok dito. Dito nga muna siya inilagay sa cage ni Kelvin at si Kelvin naman nandun sa kanyang daddy Hercules. Magkasama nga muna sila for a few days. Mukha nga naninibago pa si Samantha at syempre naririndi nga sa ingay ng ating pack members. Hindi nga siya sanay, siguro hindi naman ganito kaingay sa kanila. Nagtataka rin nga siguro siya kung bakit siya ikinulong. At tingnan nyo nga kamukhang kamukha niya ang Mama Thunder niya. Talagang may pagtahol pa yan. Siguro nga nakilala niya yung Junakis niya. At halos makumpleto na nga sila magkakapatid kasi andito nga yung apat niyang kapatid, yung mga hotdog na sunog. Dahil nga magdininang si Daddy Joel, iniwan niya nga muna saglit itong si Samantha dito sa loob. Syempre, kumain rin muna siya dito sa pahandaan natin for today. O, diba, bongga? May handaan yarn. After nga kumain ni Daddy Joel, binalikan niya si Samantha para nga magpaalam siya kasi nga iiwan niya siya dito for a few days. Tuwan-tuwa naman si Samantha nung balikan siya ng daddy niya, akala yata kukunin na ulit siya. Hindi niya nga siguro nasa-sense na iiwan muna siya pero syempre hindi naman natin siya pababayaan habang nandito siya sa atin. Naloka na nga lang kami nung kinagabihan kasi nga pagpasok namin, 3 na yung hotdog na sunog na nasa loob ng cage. 2 nga lang dapat sila. Yun pala si Samantha yung isa. Nakakaloka kasi nga nung chinek ni mother itong loob ng cage ni Samantha, nakalock pa talaga siya. At dito naman pala siya dumaan. Binutas niya nga itong side na to para nga dito siya lumusong. At tingnan nyo nga, napakaliit naman ang butas na to. Talagang pinagkasya niya yung sarili niya. Kawawa, diba? Naloka talaga kami dito sa ginawa ni Samantha. Kasi nga ganito din yung ginawa ni Daddy Hercules niya noon. Sinira nga yung ganito tapos tumalon nga siya para makalabas siya. Tingnan nyo, 3 na tuloy siya dito sa cage na to. Lalo na tuloy silang sikip na sikip kasi ang lalaki na nilang 3 lahat. Pero syempre, kailangan nga natin gawan to ng paraan. Hindi nga pwedeng ganito lang to. Kasi nga baka masaktan din siya. Nagtawag pa nga si mother dito ng mga katulong para nga maigipat itong si Samantha kasi mahirap talaga siyang paalisin dito kasi kung makikita nyo nagsisilabasan lahat pag binuksan yung gate. Kaya nga si Kuya Edmar na nagpalabas dito kay Samantha kasi kering-kering niyang itulak yung dalawa papasok sa loob. Si mother naman kumuha nga siya ng pantapal doon sa binutas si Samantha. Ito muna yung gagamitin natin pansamantala. Syempre dinisinfect din muna natin to bago nga ilagay doon. Pinunasan nga natin siya ng wipes na may alcohol. Dito nga sinasabi ni mother na si Samantha daw nagdumana sa kanyang Daddy Hercules, which is true kasi nga itong si Daddy Hercules niya ganun din yung ginawa. Binutas din yung gilid tapos doon lumabas para nga makaalpas. Siguro nga naninibago din talaga itong si Samantha kasi hindi naman daw siya kinukulong sa kanila. Pero wag kayong mag-alala kasi after this si Samantha itinabi na ni mother sa kanya at natulog na nga lang sila magkatabi. Very good din nga itong si Samantha. Talaga na-train na ayos ni Daddy Joel niya. Kasi nga hindi siya basta-basta nagwiwiwi kung saan-saan. Pati train siya. Alam niya kung saan siya dapat magwiwi. Kaya nga kahit katabi mo siyang matulog, kering-keri lang kasi hindi niya iniihian yung kama mo. Anyways, ito nga po inilalagay na yung pantapal para nga hindi na ulit masira at hindi na ulit siya makalusot. Kasi nga maluwag na yun, kung hindi natin lalagyan nun, maya't maya niya rin yung masisira. Maya-maya pa napagod na rin niya si Samantha sa mga kalikutan at kalokohang ginawa niya kaya ayan, nagpahinga na rin siya. Syempre naman, no, homesick siya at namimiss niya nga rin yung daddy niya at saka yung mga kasamahan niya sa kanila. Pero konting araw na lang naman siya mag-stay sa atin at makakasama na ulit niya ang family niya.